Hello, kamusta po? Magandang araw sa inyong lahat. JDB po ang inyong abang lingkod. Grabe, ang init dito ngayon. Pati rin ho sa politika, ang init, regarding dun sa interim release ni dating Pangulong Duterte, yung request nila sa ICC. So, ang sabi, ang Australia raw ay isa sa mga ikinukonsidera. Nino, di ba? At para kanino? Para kanino? Para kay Digong, sakali raw itong mapagbigyan sa kanyang interim release, yung temporary and conditional release niya sa kulungan ng ICC. Ang hindi lang malinaw kung sino ang nagkukonsidera na Australia ang isa sa mga bansa. Kasi ang sabi ni Kaufman, ang attorney nila, ay sa tabi lang, malapit lang sa ICC. Para nga naman sa ganun, masisiguro talaga na madali po si Digong na maihahatid pag nagkaroon na naman ng trial, lalo na this coming September. At hinahabol ito ng kampo niya na maiparelease siya prior to September hearing ni Digong. Grabe, no? Parang parang gusto siyang patakasin ng tuluyan eh. Kunwari, interim release, baka kabalik, may guarantee, tapos nanakawin doon sa estado kung nasan siya nakalagay, kung sino yung kumupkup sa kanya. So, maring kino-consider nga naman ng kanilang kampo na Australia ang paglagyan o ang tumanggap kay Digong. Eh, ang tanong, payag naman kaya ang bansa Australia? Diba? Yun ay isa pang hindi malinaw. Payag naman kaya ang bansang Australia? Now, nung pumunta ron si Sarah sa Australia kamakailan, personal trip. No, personal trip, pero siguro hindi yata personal money ang ginastos para doon sa kanyang mga eklabo na bring him home Duterte, di ba? Sabi niya, sumulat naman daw siya roon kay Penny Wong, sa Prime Minister ng Australia, na para magkaroon sila ng informal talks, pero hindi daw po sila nagkita. Ay, grabe. Yun is snub. Wala naman ho kasing mahihita kung Australian Prime Minister makikipag-usap sa isang spare tire official ng bansang Pilipinas. Di ba? She cannot decide or in behalf of the country. Di ba? Lahat nakadepende, lalo na foreign policy related. So, everything depends on the President of the Philippines, or at least dun sa Cabinet Secretary natin for Foreign Affairs. Kilasa raw. Ay, nako, Sarah. Anyway, tignan na lang natin kung mapagbibigyan sila sa kanilang interim release, kasi ang pagkakaalam po natin sa ganyang klase ng kaso ni Duterte, yung pagpatay, yung akusasyon sa kanya wala pa hong nag-request niya na may ganyang kaso ang napagbigyan ng pansamantalang kalayaan. Ang meron lang ang kaso napaka-petics, yung obstruction of justice, at ang napatawan yung abogado. Yun lang. Diba? Pero yung mga ganyang mga mabibigat ang mga kaso, wala ho. Pwedeng mag-request. Tandaan po natin, pwede lamang pong mag-request, mag-file ng request for interim release. Pwedeng makakuha ng mga bansang magbibigay ng assurance na maipapaharap siya kapag araw na naman po ng hearing. Pero hindi po naman nangangahulugan kapag nag-file ng interim release ay mapagbibigyan po. And again, based on history, yung mga kasong katulad nung sa kanya, yung crimes against humanity, wala pa hong napagbigyan ng ICC. Okay? So, stop the mind conditioning. Dapat ang ginawa nila, file and then shut up. Dahil pagka hindi ho napagbigyan yan, pansisisi lang naman nila yan Sabihin nila, nabayaran na naman ni F. Elisa Marcos yung ICC. Sunod-sunuran sa mga Marcos. Diba? Sokdulan ng napakakabubuhan na yung sabihin walang jurisdiction dito. Wala naman nagsasabing may jurisdiction. Diba? Pero alam naman nila yung tinatawag na residual jurisdiction na naiiwan pagkatapos umalis ng isang bansa. Bilang abogado si Digong, mga tropa nila, alam nila ang katotohanan tungkol dyan sa Rome Statute. Everything about it, they must know. Diba? Alam nila yan. Niloloko lang nila ang taong bayan. Ganun din yung mga minions nila na pinagpapaniwala tayo, lalo na yung mga uto-uto, na
walang jurisdiction, kinidnap si Digong sa sarili niyang bansa, panggago lang pinamaliit nilang masyado. Saka nakakita ng kinidnap kasama abogado sa eroplano, nakakatulog, di ba? Alam mo yung whereabouts ng tao. Oh, if it was truly kidnapping, di ba? Bakit walang nag-intercept doon sa eroplano ng Pilipinas, yung Gulfstream, nang dalhin siya sa Dubai muna, tapos bago siya diniretso doon sa ICC. Di ba? Imposible walang bansa na magi-interfere doon. Lalo na't dati siyang Pangulo ng Pilipinas, ang anak ni Vice President. Di ba? Grabe yung mga kalokohan ng mga kwento ng kampo ng mga Duterte. Masyado lang ginagawa nilang ginagawang inosente o tatanga-tanga yung mga Pilipino. Kasi naman, kundangan ba naman kasi bakit ang daming mga nagpapapaniwala lalo na sa parte ng lugar nila sa Mindanao. Di ba? Yung tipong ayaw na nilang mag-research, ayaw na nilang matuto. Diba? Masasaktan kasi sila kapag nalaman nila na yung pinaniniwalaan nila na narrative ay mali. Diba? So yun ang sakit ng mga Pilipino, yung fanaticism. Kaya baliktad rito, kung sino may ginawang kasalanan, may pagnanakaw na ginawa sa kabang ng yaman ng bansa natin. Diba? Pag maraming fans, maraming umiidolo, maraming babae, nako po, maraming nakinabang. Ayan, ganyan pagtatakpan. At nagiging bayani pa. Kulang na lang di ba? Ipagtayo ng estatwa at dapat ituring na bayani o iproklamang bayani. Okay, so bahala na kayo dyan sa mga yan. Alam nyo nang gagawin nyo, pagdating ng 2028. Kung ayaw nyo magpatuloy yung ganitong kagaguhan sa mga Pilipino, you should know kung anong dapat, kung sino dapat ang iboto natin. At pag-aisahan natin yan. Regardless kung sino pa mag-endorso dyan. Isipin nyo na lang na matapos mag-endorso, sinunod ninyo. Diba? Sinunod ng fans club yung politiko na nag-endorso. Ano nangyari? Nagkaroon ba ng pagbabago ang buhay nyo? Diba patuloy pa rin naman kayong humahanap ng pagbabago na hindi natin mahagi-hagilap? Okay? So, dyan sa interim release ng ating Pangulong Duterte, hindi man po iyan ay mapagbigyan, dapat po nating malaman na mabigat kasi yung kaso sa kanya. At wala pang pinagbigyan. Kung siya mapagbibigyan ng ICC, diswerte kasi siya yung kauna-unahan. Diba? Kung hindi mapagbigyan, well, that's the way it is. That's the way it is. And we have to respect that. Kasi hindi lang marami respeto dyan. Just expectant naman talaga tayo dyan. Ang mga DDS, mga supporters nila. Pero sa mga DDS, makapag-isip din. So, mag-isip sila. Mainam yung minatututunan tayo sa batas. Kaysa yung tatanga-tanga tayo, nagpapaniwala lamang sa mga pinagsasabi ng mga fans na ni Sara Saltek at ni Digong. Diba? Okay, so thank you so much Sana hindi tanggapin ng Australia.